Nadagdagan pa ang sinisilip na bank account ni Chief Justice Renato Corona. Pero ang misteryo raw ay ang petsa kung kailan isinara ang mga deposito. Nabulgar din ang paglapit umano ng isang kongresista sa manager ng bangko ni Corona. Mula Senado, may live report si Mean Los Baños. Mean. Cheryl, muli ngang sumalang sa witness stand itong presidente at branch manager ng TS Bank. At sa kanilang muling pagharap, may mga bago silang revelasyon. Kasama na dyan ang paglapit umano ng isang congressman banal sa branch manager, dala itong ilang bank accounts daw ni Chief Justice Corona. Taliwas sa unang sinabi ni PS Bank President Pascual Garcia, hindi lang 5 kundi 7 ang peso accounts sa kanila ni Chief Justice Corona. Isa ang time deposit account na nagkakahalaga ng mahigit 7 milyong piso, pero isinira rin noong September 2010. Pero ang nakaagaw ng atensyon ni Senador Serge Osmeña ay ang 17 million peso account ni Corona na binuksan noong June 29, 2011. Pero December 12, 2011 ito isinara, ang mismong araw kung kailan na-impeach si Corona sa Kamara. We impeached, the House impeached the Chief Justice on December 12, 2011. Dito na binalikan ni Estrada ang 5 pang unang nabunyag na accounts ni Corona. Nakita na ang 8.5 million peso account na binuksan noong 2009 at ang 7 million peso account na binuksan noong 2010, pareho ring isinara noong December 12, 2011. They were all closed on the day that the Chief Justice was impeached. Ayoko mag-isip ng mali siya pero nagsususpecha talaga ako. Inamin naman ni PS Bank Branch Manager Annabel Chongson na isang congressman banalang lumapit sa kanya noong January 31. Dala raw ni banalang kopya ng signature card ni Corona at nagtatanong tungkol sa foreign accounts ng punong mahistrado. Did you not ask Congressman Banal how did he happen to be in possession of that signature card? I did, Your Honor. And what was his answer? I will tell you if you will help us. Cheryl, alam mo, gustong malaman ng impeachment court kung yung dalabang signature card nito ni Congressman Banal nung lumapit siya kay Chongson, ito ba yung na-leak na bank account o bank document na isinumite ng prosekusyon? Kaya pinasabpina na mismo si Banal. Pero dahil nandyan siya ngayon sa Senate building, hindi na nailabas yung sabpina. Sa mga oras na ito, nandyan na siya mismo nagpapaliwanag sa witness stand sa harap ng impeachment court kung bakit nga ba niya nilapitan itong si Chongson, ang branch manager ng PS Bank. Samantala, itinanggi naman ni Mrs. Cristina Corona na sa kanila o kay Chief Justice Corona yung pera na withdraw noong December 12, 2011 kung kailan siya na-impeach. Yan daw ay pera ng Basa Guidote Enterprise kaya hindi nakasama sa salin ni Chief Justice Corona. Cheryl? Maraming salamat, Mean Los Baños, sa Gulat Live mula sa Senado. Bayani noon sa Harvard University ang rising NBA star na si Jeremy Lin na isa pong Asian. At ang huling laro niya napanood at nakunan pa ng isa sa News 5 anchor na batang Harvard din. Ano nga bang eksena? Ikwento mo, Ginoong Martin Andanar. Bago maging star ng New York Knicks, sa Harvard University muna bumida si Jeremy Lin. Nakunan ko ang last game ni Lin sa campus ng Harvard noong February 27, 2010. Sakto pa ang rival school na Yale University ang kanilang kalaban noon. Nagsagawa ng seremonya para sa seniors ng koponan. At nang tinawag na ang pangalan ni Jeremy, umalingaw-ngaw ang cheers na I believe in Jeremy Lin para sa kanilang star player. Ang bulaklak, ibinigay ni Lin sa kanyang mga magulang na nasa hardcourt. Simple at walang ere si Lin na madalas ko siyang makitang pag-alagala sa Harvard Yard, hindi mo akalaing muli niyang bubuhayin ang New York Knicks. Pero bukod sa basketball at talino, may talento rin pala si Lin sa pagsasayaw dahil sa kanyang kasikatan ngayon. Naungkat sa YouTube ang video na ito ni Lin nung bahagi pa siya ng Golden State Warriors na gumigiling maladogi kasama ang isang fan. Dahil sa ugali niya ito, kaya rin panalo si Lin sa puso ng fans. Sa ngayon, mainit pa rin ang Linsanity Fever. Panalo na naman ang Knicks ni Lin kanina, ang pampitong winning streak nila. Ang isang bola na pinirmahan ni Lin na dati $150 lang ang halaga, ngayon $1,500 na. Isang joyride nga para sa isang batang Harvard na tinanggihan ng dalawang team at dating nakikitulog lang sa sofa ng utol niya sa Manhattan. Isang dugong Asyano na ang tanging ambisyon pagkatapos mag-basketball ay maging pastor. Martin Andanar, News 5.
Nakakatuwa. Ang sabi ano? nila, ito yung future na mala Kobe Bryant at saka Michael Jordan ng laro. Naku, yan ang ating hihintayin. At mamaya, hintayin nyo po, 10:15 ng gabi, Insider, ang inyo pong lingkod, ang inyong makakasama. Huwag nyo pong kakaligtaan yan. Kaya pala mo isda ka eh. Yan ang 45 minuto ng mga aksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Saan man, kailan man kapatid, higit sa balita, aksyon.